Mga kaibigan, gusto kong klaruin ito ha. Alam nyo ba, yan, ginagamit ho yan ng mga commercial? Naku pa rin yung TV, ginagamit na ho yan. Paano yun, sir? Very basic lang, mga kaibigan. Pansinin ninyo. Okay. Ang ampalaya, bitter melon, ampalaya, masarap hindi? Mapait. Oh. Ang ampalaya, pero mga kaibigan, ang ampalaya, very nutritious. Okay? Ang ampalaya, masustansya. Yun nga yun, nutritious din, diba? Okay. Pero, ang ampalaya, mapait. Okay? Ngayon, ito maganda. Ito, ampalaya. Oh, ampalaya na. Ngayon, ito, beer. Ang beer, sige, patiganda ko kayo. Okay lang, kaya mo parang inaantay. Thank you po. Okay. Ang beer, mga kaibigan, mapait din naman ah. Ang beer, mga kaibigan, masama sa katawan. Meron ba kayo nakitang beer na lumakas ang katawan dahil sa kakainom ng beer? Hindi, masama sa katawan. Sa body. Ang beer, mga kaibigan, nakakalaki ng tiyan. Oh? Okay? Ngayon, tanong ko, may maganda ba dinudulot ang beer? Wala. Ngayon, anong gusto nyo? Ampalaya o beer? Beer. Beer pa rin daw, diba? Now, guys, what do I mean? Ito ngayon ginagawa. Ang tawag dyan, ladies and gentlemen, remember, everything I said, it all boils down to number 4. Negative emotions comes voluntarily. Positive emotions have to be injected. Positive and negative cannot occupy the mind at the same time. It's all in the mindset. Paano yan? Tignan mo nakalagay sa commercial. Beer. Anak. May makikita ka sa commercial, lalaki, gwapo. Parang, yeah. Parang ako, di ba? Kunyari, gwapo. Ang ganda ng suot, ng Amerikana. Ang ganda ng kotse, naka-Porsche. Tapos may kasamang babae, napakaganda. Tapos very successful. Tapos makikita mo may hawak siyang brandy. Ibig sabihin, mga kaibigan, pag successful ka, inom ka dapat ng brandy. Pag successful ka, inom ka ng alak. Di ba yun na may picture? Meron ka ba nakitang commercial? Umiinom, commercial adik-adik, sira ang buhay, puro tagtag ng saksak, pero umiinom ng beer. Yeah. Wala. Kasi pag gano'n ang pinakita mo, walang bibili ng beer. Tama mali. So ang ginawa nila mga kaibigan, yung brandy, yung beer, o yung alcohol na yun, kinonect na something na maganda. Kinonect na sa pleasure. Kotse maganda. Girlfriend na maganda, bahay na maganda, successful, damit maganda, beer. Ito na totoo. Oh, pain. Let's talk about pain. Sa commercial, push-up bra. Oh, push-up bra. Tignan mo. May makikita kang babae. Ang ganda-ganda. Sexy. Big and small. All in the right places. Tapos, ang ganda ng suot. Tapos, pag naglakad, sexy ganyan. Diba? Tapos makita, push-up bra. Diba? So makikita mo, wow, sexy, ganda. And then bigla makikita mo sa kabila naman, may babae naman. Ang buhok, ang gulo. Medyo madilim ang mukha. Malungkot, tapos, flat chested. Oh. Tapos biglang, nung sinod yung push-up bra, biglang gumanda ang buhok. Gumanda ang tama mali. Tama. So somehow, subconsciously, they're implying to us, when you wear a push-up bra, tendency yan, you will look better. So that is, so ngayon, if there are people na medyo hindi sila gifted sa kanilang breast, what they will do, ay, oo nga no, parang nakaka-conscious. So they will now buy the push-up bra and they will feel confident. Yes or no? Yes. See what I mean? Pangalawa, mga kapatid, tayong mga Pinoy, wag na lang, Pinoy na lang. Ang Pinoy, anong gusto? Maitim, maputi? Maputi. Ano? Maputi. You see now the mindset?
All the commercials from the very beginning, kinukuha nila mga tisay, mga mestiza. We were all mindset na dapat maputi, dapat maputi, dapat maputi. Kaya pag ikaw medyo dark ang skin, ay, pangit, o kailangan ko magpaputi. Magpa-diamond pin, magpa-ganito, ganito, ganito. Uy. Hello? Yes. Mga kaibigan, we just came from South Africa 2 months ago. Mga kaibigan, marami doon mga itim. Para sa kanila, pag itim, maganda naman. Yes. So mga kaibigan, nasa culture, nasa kultura. Na walang masama kung gusto mo maging maputi. Walang masama kung gusto mo maging itim. Walang masama doon. I'm just giving you an explanation that people are motivated based whether to gain pleasure or to avoid pain. Okay. Nagets nyo? Yes. Another example. Lalaki man o babae. Kunwari, nagkaibigan. Example. Mama, example lang, madam, ha? Kami dalawa, kunwari. Kunyari, magkasintahan kami. Tapos, mga kaibigan, biglang si madam, nasaktan. Huwag na lang tayo. May boyfriend siya, example. Nasaktan siya. Pain. Nasaktan siya dahil, for example, siguro baka niloko siya ng kanyang boyfriend, yung ex niya, ganyan. Tanong ko ngayon, nung nasaktan siya, question, may naliligaw ulit sa kanya, na-traumatize na siya dati. Question, gusto pa ba niyang magka-boyfriend? Ayaw na. You see, mga kaibigan, ngayon, ang pagiging boyfriend, kinonect niya ngayon sa pain. At dahil painful yun, ayaw niya na. Because mga kaibigan, pag nagkaroon naman ng boyfriend, di ba masarap yung magkakaroon ka ng asawa, masarap yung magkaka-baby ka, masarap yung magkakapamilya ka, pero dahil ayaw niya ng masaktan, ang pinili niya, instead of maging masaya, ayaw niya masaktan. She avoids pain, therefore, hindi na siya mag-boyfriend. Yes or no? Yes. Kita niyo na mga babae, nakarelate ka agad kayo. Pero totoo yun. Tama mali? Question. Nagkaroon na ho ba kayo ng prospect na na-scam? Yes. Yes or no? Yes. Yes. Sumali ba sa Royal? Yes. Hindi, di ba? Karamihan hindi. Karamihan, I'm not saying lahat, pero karamihan. Yes or no? Yes. Why? Because dahil nasaktan na sila, they were hurt in the previous company. And because they were hurt, kahit na nakita nilang maganda si Royal, Royal for them is pleasure, pero pag nag-away nagkasabay ang pain and pleasure, tendency pain will always win. Yes. Yes or no? Yes. That is why mga kaibigan, yung ibang prospect natin ayaw na sumama. Bakit? Kasi nasaktan na dati. They were hurt. And I don't wanna get hurt anymore, kaya ayaw ko na yan. Kahit maganda yan, ayaw ko na masaktan. Ayaw ko na yan. Minsan, may sumali din. Ay, dati kasi yung apply ko, niloko ko eh. Ayaw ko na, ayaw ko na. No. Hello? Yes. Oh, huwag na lang yan, huwag na lang yan. Ganito na lang. Nag-invite ka, nag-recruit ka, kinantyawan ka, inasar ka, nasaktan ka, hindi. Nasaktan, at dahil nasaktan ka, next time, ayaw mo na mag-invite. Yes or no? Yes. See? Remember, the battle between pain and pleasure, pain will always win. It will always win. Okay. Oh, ganun pa. Okay, pain will always win. So, kaya ang pinaka-importante yung number 5. We can always connect anything to pleasure or pain by choice. Now, mga kaibigan, we can always connect pain or pleasure by choice. It's all up to us kung paano mo siya i-connect. Are we clear? Yes. Gusto niyo ba makakuha ng copy nito? Yes. Oh, hindi pwede. So, pagkatapos. Joke lang, joke lang. So, clear ba sa inyo ito mga kaibigan? Yes. Okay, good. So, ulitin ko ha. You can now always connect pain or pleasure, anything by choice. So, ganito mangyayari ngayon, kapatid. Parang ganito. A classic example. Kalamba. Can I be honest with you? Yes. Okay.
Okay, ganito ha. Alam mo, pag pupunta ako ng Kalamba, for me, ang una ko naisip parate, yung traffic sa labas. Oo, totoo. Yung traffic sa labas, yun ang una ko naisip. Kasi grabe talaga yung traffic dyan. Yes or no? Yes. Sobrang traffic talaga. Nagmamadali pa ako kanina. Alam mo matindi, kanina nahuli pa ako sa skyway, overspeeding. So nahuli ako kasi, anyway, basta na-overspeed, dahil kakamadali ko nga, di ba? Dahil gusto ko maaga dumating para hindi ko maabutan yung traffic. Kwento katastrofe siya, sa kakamadali ko, nahuli ako. Nung nahuli ako, ang tagal namin, kaya lalo ako na-delay. Kaya nangyari, inabutan ko ng traffic. So, going back, ito nangyari. Every time pag nalaman ko pupunta ako ng Kalamba, ang naisip ko agad, traffic. Pain. Pain. Kaya nung nalaman ko pupunta akong Kalamba, tinignan ko agad yung schedule ko. The last time I was here, February pa pala, kaya nakadumating, sir. January 22. O, yun ang huling punta ko, January. So, pero hindi ko kayo, hindi pa tapos kwento ko Hindi pa tapos kwento ko. Kaya natagalan ng pagbalik ko because of the scheduling. Hindi pa tapos kwento ko. So for me, pag sinabing Kalamba, una ko agad naisip, pain. Pain. Pero, alam ko, every time I go to Kalamba, ang daming tao tulad nito. Yes. So, ganito ngayon. So, dahil maraming tao, ibig sabihin, marami talaga nag-royal dito. Plus, you are the number one branch right now. So, for me, that is pleasure. Diba, Sir Mike, sabi mo, between pain and pleasure, pain always win. So, between traffic and tao, traffic wins. Totoo yun. Totoo yun. Pero mga kaibigan, ulitin ko. Yan yung nasa utak ko ngayon. Utak ko. Pero pwede mo yan i-manipulate. Pwede mong dayain yung mindset mo. Paano yan? Inisip ko, di kung traffic ang problema, di agahan ko para hindi ako ma-traffic. At dahil wala ng traffic, no more pain, only pleasure. Yes! Nag-gets nyo ngayon? Yes! Kaya nang nahuli ako, traffic ulit. Pero okay lang din yan, mga kaibigan. Okay lang naman din yun. Pero the point is this, tandaan nyo, you have to learn to always connect pain with pleasure. Ladies and gentlemen, I'm now the VP for Marketing of Royal. Pero even before I entered Royal, I also have a job. I have a job. So ano yung trabaho mo, Sir Mike? Meron kasi kaming building sa Divisoria. Okay? So part of that building, mga kaibigan, I'm also the general manager of that building. So basically, may trabaho ako doon. Isa akong general manager ng building. Ano yung general manager? Simple lang, taga-bantay ng building. Meron akong mga staff doon, may secretary ako, may mga tauhan ako. I just make sure lang na maging maayos yung takbo ng building. So it's an 8-story building. Ground floor, puro tindahan. Mezzanine and second floor and third floor, bodega, factory. 4th floor hanggang 8th floor, residential. Paupahan mo namin yun. So going back, mga kaibigan, so ibig sabihin, negosyo kami. Plus, mayroon akong allowance doon. Okay? May allowance ako doon. Kaya lang, it is in Divisoria. So pag sinabing Divisoria, ano ko lang iisip mo pag Divisoria? Ano? Correct, traffic. Sobrang traffic. Ano pa? Madami tao. Madami tao. Diba? Mas madami tao kesa kotse. Ano pa? Snatcher. Ano na? Snatcher. Sabi yan ha? Sabi yan, marami naman durukot. Hindi ko alam. But here's the thing, mga kaibigan. For me, to go to Divisoria is effort for me. Sobrang traffic, ang hirap ng parking, ang daming tao. Yung tipo na ang kalsada, isang kotse, puro tao. Puro mga sidewalk vendor na doon. So effort yung for me. Kaya kayo, gusto yung pupunta ng Divisoria? Ayaw nyo rin, bakit? You see? It's painful. Pero mga kaibigan, iniisip ko, yung building na yon, family business namin yun. Yung building na yon, manager ako doon. Yung building na yon, may income ako doon. Hello? Yes. So para sa akin ngayon is this, I have to
choose right now. Whether it be painful or pleasure. Ito totoo. For me, up to now, it's painful. Up to now, it's painful. But I choose to still go there because I have to. It's painful, yes. Effort, yes. But I still go there. Why? Because I have to. Sometimes, mga kaibigan, in life, for you to be successful, for us to be successful, we have to do the things that we have to do and not the things that we like to do. Ano yung sabihin? What I like to do is not to go to Divisoria. That's what I like. Pero mali yun eh. Kung ano yung tama is dapat pumunta ako doon para magbantay. So I go there, mga kaibigan, 3 times to 4 times a week sa Divisoria, magbantay. Umaga hanggang hapon. Darating ako ng 10 hanggang alas 4 ako nandoon. Ngayon, nag-under time ako doon kasi punta ako dito. So, nag-gets nyo? Hello? Yes. So, yun. Ulitin ko. Even if pain wins, you can still choose to choose pleasure. Because you have to. Yes. Hello? Yes. Remember mga kaibigan positive and negative cannot occupy the mind at the same time. So you can choose to be happy and you can choose to be sad. Either way, it's your choice. Are we clear? Yes. So sabihin mo sa katabi mo, choose to be happy. Choose to be happy. Tingnan mo yung katabi mo, mukha po masaya yan. Sir, mukha siyang ano. Sige lang, di ba? Yun. Now, why is it important to link pleasure with royal? So again you have to effort na i-connect mo ang royal with pleasure. So paano mo gagawin yun? Ganito. I-connect mo siya sa sponsoring. Sponsoring. Now, what is sponsoring? Pag sinabing sponsoring, para hinali mo. So, what is sponsoring? Pag sinabing sponsoring, mga kaibigan, ibig sabihin mo niya, mga kaibigan, yung di mo ba nag-i-invite ka, tanong, magkaiba ba? Pareho lang bang sponsoring tsaka recruiting? Ulitin ko pareho ba ang sponsoring at recruiting? Yes or no? Ha? No. Magkaiba yun. Ang recruiting, yung nag-invite ka, sumali, yun lang yung recruit. Ang sponsoring, nag-invite ka, sumali, inalagaan mo, tinuruan mo, tinrain mo, lumaki. Yun ang sponsoring. So, you must always learn to connect sponsoring with pleasure. Kasi minsan mga kaibigan, sa totoo lang, kapag feeling mo sponsor, mahirap, hindi ka na mag-i-invite, hindi ka na mag-training. Meron ba kayong downline na naging matigas sa ulo? Yes. Meron wala? Meron. Nandito ba siya? Yes. Ano yes? Ganito lang, pansinin mo meron akong friend, totoo to, true story, meron akong friend. Etong friend ko magaling siya mag-network. That person is really good in network marketing. Kaya lang mga kaibigan, dahil nagkaroon siya ng bad experience sa kanyang mga downline before, na matigas sa ulo, hindi nakikinig, basta ganun. Ngayon mga kaibigan, ayaw niya na mag-network. Ayaw niya na. Ayaw na raw niya ng responsibilidad. Imagine mo yun. Pero alam mo mga kaibigan, nung panahon niya na nag-network siya, etong tao to kumikita ng 200 hanggang 300,000 isang buwan. And this was as early as 2000, 2001, 2002. Nakasama ko to sa iba't ibang bansa din. Nag-network kami. Sayang. Pero bakit? Kasi, kinonect niya sponsoring with pain. Yes. So, yung galing niya, hindi niya na-maximize. Pero kung sana, kung inisip na lang din niya sana, oo, meron siyang downline na naging patigas ulo. Pero may mga downline din naman sa kanya nakinig May mga downline din naman lumaki sa kanya na naniwala sa kanya Iilan lang yung mga matigas ang ulo. Kaya lang, nag-focus siya sa matigas ang ulo. Parang ganito. Lahat kayo downline ko. Itong dalawang to, matigas ulo. Lahat kayo nakikinig mabait. Kaya lang, lahat kayo kumikita. Itong dalawa lang hindi. Matigas kasi ulo. Kaya lang, instead of mag-focus ako sa mga to, dito ako nag-focus. At dahil dito ako nag-focus, dahil siya nakita ko lang, matigas
ulo, hindi ko nakita na kayo. Uy, Yes. meron kang barya. Kahit anong barya. Kahit piso, 25, 50, pero lang. Isa lang. Piso, malaki maliit. Piso, malaki maliit. Parang sila, maliit. Pero, ang piso, kahit gaano kaliit yan, pag yan finokus ko, parang ang laki na. Same thing with problems. If you focus too much on your problems, what seems to be very, very small becomes very, very big. Kasi diyan ka na nakafocus. May downline lang hindi sumali. May downline na matigas sa ulo. Ang hirap mag-royal. Iisa lang yan eh. Ang dami pang okay eh. Tama. Nagets nyo? Yes. So mga kaibigan, please do not focus on problems. Focus on solutions. Yes. Diba? Sponsoring, mga kaibigan. Anong mahirap sa sponsoring? Tapanin mo, anong mahirap sa sponsoring? Maghanap ka ng tao. Pero pag yan tinray mo at lumaki yan, kikita ka. Para kumita ka, kailangan tumulong ka. Imagine mo, dahil sa pagtulong mo, yayaman ka. Sa labas, para yumaman ka, anong kailangan mong gawin? Huwag ka mag-royal. Anong kailangan mong gawin para yumaman ka? Gising ka na maaga, uwi ka ng late. Kuya, kahit inaanto ka pa, gising lang pa rin kasi bakit? Sabi ni boss. Overtime. Wala ka, hindi mo control oras mo. Ito masakit, buti ko yumaman ka. So royal, kapatid, tulungan mo yung tao. Pag yan umaseso, pati ikaw, yayaman ka din sa royal. Yes. So now you understand why you should connect sponsoring with pleasure? Are we clear? Yes. Now at the same time, retailing. May mga tao, ayaw mag-retail. Kasi pag nag-retail, inisip ng iba, very degrading, nakakahiya. Tama mali? Tama. Sino rito ayaw nagbebenta? Alam kayo, gusto mahilig magbenta? Yes. Oh, very good. Alam niyo mga kaibigan, akong tao, ako ayaw ko nagbebenta. Ayaw ko magbenta. Ayaw ko nagbebenta. Pero, kasi nga, feeling ko kasi pag nagbebenta ako, degrading. Yung parang ang baba ko pa nagbebenta. Parang ako nagmamakaawa. Yun ang mindset ko dati. Yun ang mindset ko. Pero, tinuruan ako ng dad ko, ng father ko, isa ring engineer, pamo ko kasi engineer eh. Kaya magaling siya magbenta. Parang layo na, di ba? Walang relasyon, wala lang, kinento ko lang. So anyway, my dad, tinuruan niya ako paano mag-retail. Alam mo ginawa niya sa akin? Ginawa niya akong ahente. He forced me to become a sales agent. Paano yun? Pinasok niya ako sa kapatid niyang may hardware wholesaler. Yung kapatid niya, mga kaibigan, pangatlong kapatid niya eh. Kaya tawag ko doon Sanchak. Sa Chinese Sanchak. May Chinese ba rito? Wala. Anyway, tawag ko doon Sanchak. Kung sabi Sanchak, sa tatlo. Chak, pangatlong kapatid na lalaki. So, yung si Uncle, nag-work ako doon, I was 16, 17 years old. Naging ahente ako ng hardware. Ganito niya ako tinraining. Sakay kami kotse. Drive, siya, papa ko. Pati uncle ko, drive. Tapos, may dala akong folder. Price list ng mga hardware na binibenta namin. May nakita kami tindahan sa Balanga, Bataan. Balanga, Bataan. Nakatira kami sa Blooming Street, Manila. Totoo to. Punta kami. Kotse, ito, may hardware. O Mike, baba. Bakit? May hardware. Alok. Huh? Ganun, alok. Ano sabihin ko? Alok ka lang. Nandun yung uncle ko, si Sanchak, si Gochak, saka si Papa. So, tatlo sila magkakapatid, nandun doon. Mag-isa ako. Wala, diba? So, ano? Baba! Ayoko, kasi hindi naman ako marunong eh. Tapos, bumulong Papa ko. Bumulong sa akin, alam mo, pahilin mo ako. Di, ito na kayo, di, ako, di ba? Alok ako. Hardware to, hindi ko ito kilala. Alok lang ako, pagpunta ko doon. Good afternoon po. Sa ano po ako, ito po kumpanya ko, ito bla bla bla. Meron po akong hardware supply. Baka po interested kayo. Nanginginig pa ako noon. Kasi first time ko, walang training, wala lahat. Yun na yung training ko. Here's what happened. Yung may-ari ng tindahan, tinignan ang price list ko.
First time ko to ito sagot niya. Binabasa. Pagkabasa niya, ito ginawa. Ang mahal naman ng produkto mo eh. Uwi mo na yan. Ako naman parang, ano pa inaano mo yan? Umayos ka na. Ginunod ako. I was 16, 17 that time. So nung tumalikod ako, maluwa-luha ako. Naluluha ako, hindi dahil hindi siya bumili. Luha-luha ako kasi binastos ako. Mas pili ko, ang baba-baba ng tingin ko. Tapos magiyak-iyak ako. Gagawin ako. Tapos pag dumating ako sa kotse, di ba? Gagawin ako. Tapos sabi pa, bakit? Ayaw paya ako Bakit naman sabi sa'yo? Kinuwento ko. Ano man sabi ni Papa ko? Okay lang yan. Di bale, gusto mo mawala yan? Oo. Ano ka to sa kabila naman? Walang iya. Alam mo yun? I was forced. Well, to cut the story short, that day, wala akong nabenta. Naggasolina kami, toll gate kami, kumain kami sa labas. To cut the story short, that day, lugi. Walang benta So, that day, sabi ko, nung pauwi na kami, sabi ko, wala nangyari, baka hindi talaga sa akin ang selling, hindi para sa akin. Nung pauwi na kami, sabi ni Papa, walang benta kayo, Micah. Oo nga pa hindi yata para sa akin Oo nga, hindi talaga para sa yung selling ngayon. Di pa pwede ibang lugar. So, from Bataan, lipat kami Batangas, Tagaytay. Ganun din. Punta kami Aguinaldo Highway, yan, Coastal Road. Pag may nakitang hardware, hinto, alok ako. To cut the story short, the second day, nakabenta ako worth 400,000. Wow! Siyempre, so, nakabenta kami. And, ito pala nangyari. Painful pala pag wala ka palang benta. Pero pag makabenta ka na pala, ang sarap, lahat ng pain, nakakalimutan. Nakalimutan ko na ngayon Bataan parang issue lang pala yun, ba? What do I mean? The pains that you had before in sponsoring and retailing, mga kaibigan, if ever man nasaktan mo kayo, kapatid, pagsubok lang mo yan. Because, mga kaibigan, pag yan nalagpasan mo, it will make you a better person. Yes. Alam mga kaibigan, nung nalagpasan ko po yun, alam mo nangyari sa akin? Sobrang kapal na ng mukha ko. Kahit tanggihan ko, wala akong pakialam, babalikan pa kita bukas. Oo. Kasi alam mo bakit? Ito mangyayari. Para sa akin, kung magbebenta ako, papakita ko na yung price list ko Pag ayaw mo, marami kang dahilan. Yes or no? Yes. Okay, dalas na ako. Kinabukasan, alokin kita ulit. Set price list ko po, baka interesado kayo. Kitiin ka ulit. Pag ayaw mo, magdadahilan ka ulit sa akin. Hanggang darating ang panahon, mauubusan ka ng dahilan. Tama mali? Tama. When you invite people, just keep on inviting. Pag ayaw, okay lang, balikan mo ulit. Ayaw, balikan mo ulit hanggang mag-yes yan. Bakit? Mauubusan din yan. Sasabi, may sakit si tatay, hindi pwede. O sige, may sakit si nanay, hindi pwede. O sige, kapatid ko may sakit. Lahat na tao nagkasakit na, mauubusan na yan. Nag-gets nyo? Yes. Ladies and gentlemen, you just have to be persistent. Be persistent. Ano sabihin persistent? You have to keep on following it up. Sa Tagalog ang follow-up, makulit. Yes. Kailangan maging makulit ka. Makulit. Pero pag makulit ka, ikaw makikinabang. Yes. Hello? Yes. Kailangan lang maging makulit. Kaya sabihin mo sa kanila, maging makulit ka. O, tanongin mo yung kapatid ka, tabi mo. Tanong mo siya.